Kawhi Leonard at Clippers, mas lumalalim ang NBA investigation. Mga ka-oops, mas lumalalim ang kontrobersiya sa paligid ni Kawhi Leonard at ng Los Angeles Clippers. Matapos ang kontrobersyal na sponsorship deal kay Aspiration, may panibagong kumpanyang lumutang at ngayon, isang bagong aligasyon ang nag-uugnay kay Kawhi sa Daktronics, ang kumpanyang nagdisenyo ng iconic na Halo board sa Intuit Dome. Pero ang pinakamalaking tanong, may kinalaman ba ito sa salary cap? Bago tayo magpatuloy, maaari bang mahingi ang inyong like? Malaking tulong na po ito sa ating channel upang umabot pa ang ating video sa iba pang mga viewers. Maraming salamat! Ayon sa ulat ni Pablo Torres sa kanyang podcast, may sinasabing undisclosed sponsorship agreement si Kawhi Leonard sa Daktronics na umano'y nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ang Daktronics ang kumpanyang nagdisenyo ng The Halo Board, ang malaking double-sided video display sa loob ng Intuit Dome. Bagong tahanan ng Clippers. At dito nagsisimulang uminit ang kwento. Ayon sa isang anonymous source na sinabing may mataas na posisyon at kontrata sa Intuit Dome, ang sponsorship deal umano ay maaaring paraan para iwasan ang salary cap rules. Ang alegasyon na posibleng dumaan ng pera mula sa Clippers patungo sa Daktronics at pagkatapos ay makarating kay Kawhi bilang sponsorship compensation. Pero mahalagang tandaan, ito ay alegasyon lamang at wala pang public confirmation na napatunayang ganoon nga ang nangyari. Dito nagiging mas interesting ang issue. Hindi random company ang Daktronics. Sila ang gumawa ng malaking Halo board sa 2 billion Intuit Dome na binuksan noong 2024. At ayon sa isang dating Clippers official na binanggit sa report, alam umano nila na may sponsorship agreement si Leonard sa Daktronics. Pero hindi pa rin malinaw kung kailan nagsimula ang deal, magkano talaga ang halaga nito, at ano ang eksaktong terms ng agreement. At tandaan natin, hindi ito ang unang sponsorship controversy na iniimbestigahan ng NBA. Kasama na sa investigasyon ang 2022 sponsorship agreement ni Kawhi sa Aspiration, isang green banking company na naging partner din ng Clippers. Noong 2021, nagkaroon ang Clippers at Aspiration ng 2 to 3 year, $300 million partnership. Habang nag-invest naman si Clippers owner Steve Ballmer ng malaking halaga sa kumpanya sa pamamagitan ng kanyang personal LLC. Pagkalipas ng ilang buwan, nagkaroon naman si Kawhi ng sponsorship deal sa Aspiration. At dito nagsimulang magtanong ang NBA. May connection ba ang mga deal na ito sa salary cap? Paulit-ulit namang itinanggi ng Clippers na may funneling ng pera mula sa team papunta kay Kawhi Leonard. Sinabi rin ni Steve Ballmer na ang Clippers ay gumawa lamang ng introduction sa pagitan ng Aspiration at ng kampo ni Leonard. Ayon kay Ballmer, pagkatapos noon ay wala na raw involvement ang team. Mas naging komplikado pa ang Aspiration story matapos ang legal troubles ng kumpanya. Sinabi ni Ballmer na nawala niya ang kabuang $60 million investment niya sa Aspiration at inakusahan ang kumpanya na niloko siya. Samantala, ang co-founder nitong si Joseph Sandberg ay nasintensyahan noong June ng 14 years sa federal prison dahil sa kanyang papel sa panlilinlang sa investors at lenders. Kaya ngayon, dalawang malaking tanong ang nakabitin. May legal sponsorship deal ba talaga si Kawhi sa Daktronics? At kung meron, may connection ba ito sa salary cap investigation ng NBA? Sa ngayon, wala pang final finding ang NBA at hindi pa napatutunayang may salary cap violation si Kawhi o ang Clippers. Pero habang nagpapatuloy ang investigasyon, mas maraming detalye ang lumalabas. At kung mapatunayan ng NBA na may ginawang salary cap circumvention, maaaring maging napakalaki ng epekto nito sa Clippers at sa buong liga. Mga ka-hoops, sa tingin ninyo, normal sponsorship deal lang ba ito? O may mas malalim pang kwento sa likod nito? I-comment ang inyong opinion. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-follow ang Mamba Hoops para sa mas mabilis at mainit na NBA updates.